Ito, sabi rito, Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon conducts an inspection of the ongoing sidewalk construction along EDSA Estrella, Makati City on Thursday, March 12. The project features improved pedestrian pathways, bike lanes, and drainage. Ayan, yan yung sinabi rito. So, ako, oy, taga dyan ako malapit kami dyan. Siyempre, di ba? Sa, BGC. Yan yung daan namin dati. Pagbaba ko dyan, nilalakad ko na lang yan. Oh, mga taga Makati dyan, mag-ingay! DDS, utak-luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak-luga. Ito. Sabi rito, no, ako, bakit ba natin itinatopic yung mga ganito? Kagaya niyan. Kasi sinasabi nila lagi, no, ang mga discussions ng mga hindi, nakihan ko na nga. Sino to mga to? Mga DDS, no, or ng mga kabilang kubol na walang tiwala sa ating pamahalaan. Lagi nilang sinasabi, wala ngang infrastructure na ginagawa. Wala ngang kilala o wala ngang malaking infrastructure ngayon na ginagawa. Puros ganon yung mga iyakan nila. Kutya kahit andyan na ongoing na infrastructure na ng subway na ginagawa, 'di ba? Unang subway sa Pilipinas. Yung mga airport na bagong ginagawa, yung mga solar plants na ginagawa, para sa kanila hindi pa rin infrastructure yun. Yung mga tulay na inaayos, yung mga tulay na ginagawa na mga bagong tulay, para sa kanila hindi pa rin infrastructure, yung bulag pa rin ng mga walang ya. Oh, ano sabi rito? Ito, para sa akin isa na naman tong balita na nakita natin na ang DPWH na pinamumunuan nito ni Secretary Vince Dizon ay nag-i-inspect ng sidewalk construction sa EDSA Makati. So, inspection, ini-inspect, tinitingnan, pero titingnan kung maganda. Kung ano yung magandang gagawin. Yung sidewalk kasi, inaayos na. 'Di ba? So, para mas maging maganda, yung mga things to consider, gumagawa ng ocular inspection. Chine-check muna. Sabi ganun, no? Hello, guys. I'm checking. Para, hindi, di ba? Ganun naman talaga yung construction eh. Una, inspection. Pagka mag-build up ka ng case kung bakit mo gagawin yun. Kung may i-renovate or kung may project doon. Pangalawa, pagkatapos noon, inspection. Kung according dun sa data na nag-gather mo, tama ba? Pangatlo, syempre, gagawa ka na ng plano. I-apply mo yung mga logic, technologies doon sa project na gagawin mo or sa construction build na gagawin mo. Gagawa ka na ng magandang design. After that, syempre, pagkatapos ng design, pag na-approve yung design, technical plans. Pagkatapos ng technical plans, make sure na applicable, tapos site measurement, ocular inspection ulit. After that, kick-off meeting. Pagtapos ng production, pagkatapos ng production, implementation na sa site. Tapos, inspection ulit. Ganun yung proseso. Di ba, Boss Mark Herrera? Oh. So, ngayon, no, ano ba kagandahan dito? Yung project na to, hindi lang basta sidewalk. Kasama dito ang improved pedestrian walkways, bike lanes, at drainage system. So, pag sinabi kasing parang sinabing sidewalk, kala mo yung ano lang, di ba? Pero, things to consider dyan kasi maraming kinoconsider dyan, maraming mga ano dyan eh. No? Maraming mga application of theory. Okay ba dyan? Hindi ba magiging means of aksidente? Okay ba? Smooth ba? Pagdating sa curving, pagka kunyari yung pa-curve, tapos tama ba nalagyan natin ng way dito para may ramp? Meron ba mga dumadaan dito na naka-wheelchair na mga DDS? Yung mga kariton pagdadaan, di ba? Tapos may bike lane. Yun yung ano dyan eh. Ibig sabihin,
hindi lang para sa sasakyan ang development, kundi para din sa pedestrian as cyclist. Sa modern cities ngayon, alam nyo, mahalaga ang walkable spaces at bike infrastructure. Dito nga sa Dubai no? UAE, sa buong UAE, pwede kang magbisikleta papunta ng bahay mo at trabaho mo. Yan yung gagawin nilang goal. Na safe, na separate. 420 million dirhams. Imagine ninyo, 420 million dirhams. Magkano yun? Para sa 2025 yata yun. Biruin nyo, ganun no? Ganun kalaki, ganun kadami. Yung, ganun kalaki yung investment. Safe ka. No? Kasi yung mga bike lanes, bike lang talaga yung pwede. Tas two-way yun. Back and forth. Biruin mo, 100 kilometers. Papuntang, let's say 100 kilometers papuntang Dubai to Abu Dhabi, merong bike lane. Kung gusto mo magbike hanggang doon, hanggang hingaling ka, pwede. Sana maging ganun yan din sa Pilipinas. Nakikita ko kasi yung bike lane dyan, nasa kalsada, di ba? Yung bike lane dito separate. Di ba? Kasi sa mga modern cities ngayon, mahalaga ang walkable space at bike infrastructure dahil nakakatulong ito sa traffic management at urban mobility. Hindi lang yun. Siyempre, nakakatulong din pagka mayroong mga bike. Tapos ang dami maaarte ngayon lubak-lubak yung sidewalk. May tubig doon. Ayaw magta-tricycle na lang Eto, mas yung carbon footprint, di ba? Isa rin. Kaya alam nyo, malaking tulong talaga yung paggawa na magandang plano bago i-construct. Kaya importante yung inspection na ginawang ito ni secretary, no? Secretary, ako bahala sa'yo. Bahala ka, mag-inspection ka lang diyan. Huwag mo lang isasama si Magalong. Na idol ni Boss Rodney. Bugok to si Boss Ronnie. Sa ato. Wala nang infrastructure doon. Ginigiba na yon. Ito. So, ito. Yung topic natin ito is mga proyekto na madalas na hindi napapansin pero malaki ang epekto sa araw-araw na buhay ng mga tao. Aba, may bagay. Ang galing ko doon, no? May pa ganun pa tayong ending Ulitin ko medyo dapat yung boses medyo last natin. So, ang closing remarks natin dito, ito ang proyekto na madalas na hindi napapansin pero malaki ang epekto sa araw-araw na buhay ng mga tao. Kaya kung ako tatanungin nyo, yung si Banat Boy gumagano, no? Ay, babayan nyo late ka. Diba? Saan kayo nakakita ng live na may paganon pa? Putya, ang bangis nun. Diba? Sige, let's move on. Ngayon naman, Mandirigma, dumako tayo sa isang political exchange sa pagitan ng Vice President at ng Malacanang. Sabi dito, kung hindi niya to sinabi, definitely this is a breach of public trust. Sabi dito, wala tayong nakikitang ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera narinig na natin noong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaang ito. Mangkukulam mode ang putya. Di ba? Ito yung diniscuss ko nung isang araw sa channel doon sa Banat Boy Paano nung ginawa dito? Paano niya nalaman to? We have played a video na kung saan si Senator Risa Hontiveros mismo ang nagsabi na hindi naman natin alam kaya na magkagegerahin pala ng Iran at US ay ng Israel at US yung Iran.
At ang isa pang hindi namin alam, magre-retaliate pala ang Iran sa pamamagitan ng paggera or pagbomba sa mga nakapaligid na bansa. So, ano yung kiniklaim ni Sara na 2022 pa lang, alam nila. Na siya namang ginawa pa lang reference ng katangahan din ni Robin Padilla. Ano to, tinawas? Nagbuhos sa tubig, lumabas yung mga stripes and stars. Pucha, US to ah. Pucha, lumabas din yung isa pang star, tapos yung ng flag, sabi pucha, Israel to ah. Syempre, binubuo, tinaktak na yung kandila. Ay pucha, Iran, bomba, Iran, 2022, alam na natin. Hello? Hello? Oh, magigera na, maghanda na kayo, administrasyon ni PBBM. Ayon sa tawas. Okay nga lang. Ganun ba yun? Ano to, pantanga? Pucha. Tapos si Robin Padilla naman. Ano sabi ni Robin? I would like, gusto ko pong sabihin sa inyo na napabalitaan na po namin nung ngayong 2024 pa po na posible po na magkagera diyan sa Middle East. Kaya sana po intindihin po natin ang kapakanan ng ating mga OFW na siya naman po na kung inyo pong mamarapatin dapat po nating tulungan pagdating po dyan sa ibang bansa. Ang tawag po dyan, demokrasya. Tol. Ganyan lang yan, Naging mga mangkukulam, mga nasa pwesto, mga walang ya. Yung mga DD shits. Pucha ba? Ba't bigla kayo naging mangkukulam, nanguhula? Hinuhulaan ko, ngayong 2024, magkakagera dyan sa Middle East ng 2026. Ayon din sa hula, bobombahin pabalik ng Iran ang mga karatig na bansa. Pukinginan nyo lahat. Mga kupal. Ano sagot naman dyan ng ating pinakamamahal na Attorney Claire? Ano sabi ni Attorney Claire? Kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino? Parang kaya ko rin si Attorney Claire. Kung siya may alam sa early as 2022 at hindi man lang niya ito nabanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtatrabaho? Sino ang walang ginagawa? Talaga si Attorney Claire, di ba? May mga posts. Di ba kunyari yung tuldok nung nandito pa. Sa gitna pa lang, tumitigil na si Attorney Claire. Love you! Love you, Attorney Claire. Syempre, love natin yan, si Attorney Claire, ha? Ito talaga no? Ito yung isa sa mga hindi ko alam kung bakit patuloy na nagmamagaling pagdating dyan. Una, wala naman na maitutulong yan Na i-bash mo pa yung, let's say tama ka. So, what good will it do para sa ating mga kababayan dito? Especially, let's say sa akin na lang. Ano magiging kagandahan na idudulot sa akin yung sinabi mo, Sarah, na alam na pala? Bagkus, nangihikayat yan na mabwisit ako sa pamahalaan na hindi naman, nakita nyo ba yung mga ginagawa ngayon ng pamahalaan? Sunod-sunod sa agriculture, subsidiya para sa gasolina. Sa mga bus driver, sa jeepney driver, sa mga nagmumotor, cyclist, subsidiya para sa
panggasolina nila, 5,000 each. Tapos, excise tax, ibababa. Ngayon, naghahanda na tayong 2 eroplano para kuhanin yung mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Inan nyo? Mamumura ko kayo nyo eh. Ginagalit nyo na ako eh. Wala to. Di ba? Yun ang mahirap. Ito, ginagawa na kung ano-ano na mga ginawa, 300, 400 plus na. Yung nakauwi, magpo 400. Correct me if I'm wrong, I didn't get the data yet, pero almost ganun na. Di ba? Oh, sa political side naman, sinabi ni Vice President na parang wala na raw makikitang ginagawa ang administrasyon tungkol sa banta sa gera. Puta, parang ganon? Nangyari sa'yo, Sara? Bulag ka ba? Kabi-kabila. Yung purpose din ni PBBM sa pagpunta niya sa US, sa New York. Oh. Hindi ba yon? Para manawagan ng safety ng mga kababayan, he wanted to secure a seat kahit temporary lang dun sa UN. Hindi ba part yun? Pag kumikilos si Secretary Kakdak, hindi ba kilos ng administrasyon yon? Pag kumilos yung secretary, hindi kilos ng PBBM yon? Oh. Kaya kasi nasagot ni Atty. Claire Castro eh. Di ba? Kung may impormasyon ka pa noon, dapat na iparating mo na ito agad sa maaga sa publiko. Kaso wala, nga ka. Anong magandang naidulot? Alam mo na ng mas maaga. Eh hindi mo naman sinabi. Tanga lang. Oh, ang punto naman lang kanyang dito ay simple lang, no? Kung may impormasyon tungkol sa national security, dapat malinaw o responsable ang pagbibigay nito sa publiko. Hindi ganyan. Na nag-i-steer up, no? Ini-steer, kinakaukaw sa kanal yung sitwasyon para ano? Actually, ano natin? Tingnan ko yung oras. Apo dyan. Isang oras na to. Oh. Diba? Ulitin ko. Kung may malinaw na impormasyon tungkol sa national security, dapat malinaw at responsable ang pagbibigay nito sa publiko. So therefore, we can conclude tama lang ang naging desisyon ni PBBM na hindi binigay sa iyo yung DND. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang